Banggis Reynan, good evening, Banggis Reynan. Good evening, Bro Chando, Bro Enji, Bro Tata. Good evening sa lahat. Naririnig ako, bro? Yes, naririnig ka, bro. Ito ang una kong tanong, bro. Itong nasa Bisaya ni bro, Tagalog lang. Sa Genesis 48:14, apan gipuros ni Jacob ang iyang kamot, gitapion niya ang iyang tuong kamot sa ulo ni Efraim, nga mao'y manghod. May manghod og ang wala sa ulo ni Manases, nga mao'y magulang. Anong gikuros man ni Jacob ang iyang kamot sa kuan bro? Bakit nga kinuros? Tanungin natin si Brad Tata. Brad Tata, bakit ba kinuros daw? Yes, yung bago mo na brother Jando, yung sa Lanao is linamon yun. Linamon, hindi. Linamon. Linamon. Oh. Linamon. So, kung pwede ating basahin ang hindi natin yung anawaan brother, kung hindi natin basahin yung karugtong o yung before sa naturang talata, kung bakit kinuros dahil yung saan yun mabasa brother? Sa Genesis 48:14. Sinabi ni Jacob kay Jose, wala na akong pag-asa noon na makikita pa kita. Ngayon nakita ko pati iyong mga anak. Inalis ni Jose ang mga bata sa kandungan ni Israel at yumuko siya sa harapan nito. Pagkatapos, inilapit niya sa matanda ang dalawang bata, si Efraim sa gawing kaliwa at si Manases sa gawing kanan nito. Ngunit pinagkuros ni Israel ang kanyang kamay at ipinatong ang kanan sa ulo ng nakababatang si Efraim at ang kaliwa sa ulo ni Manases. At sila'y binasbasan. Pagpalain nawa kayo at palaging subaybayan ng Diyos na pinaglilingkuran ni Isaac at ni Abraham, ng Diyos na sa akin ng alagat pumatnubay simula sa pagkabata at magpahanggang ngayon man. So ang tanong mo dito is, bakit pinagkuros? Yes bro. Brad Ta, bakit daw pinagkuros, Brad Ta? okay, baka pinagkuros yung ibig sabihin yung sign of the cross, baka siguro? Yun, brother? Gikuros mo na sa Bisaya god, gikuros. Ikuros. So, kung tingnan natin, kung sa lumang tipan man yun, kung tingnan natin kahit sa lumang tipan, ang tanda ng cross ay nandyan na, nag-exist na sa bilang... Tapos pala to? kung cross, ibig sabihin, horizontal, vertical yon, ang literal na cross. Diba? Horizontal, vertical, basta literal na cross. Dahil may symbolical ang cross Hindi naman tayo hindi tayo makakilala ng cross kung walang literal na cross. Kung tingnan natin Ezekiel, yon ang tanda ng mga kinikilala ng katauhan ng Diyos na may tanda ng cross sa kaniyang noo. At sa kayong binasbasan, so kung baga, parang sa atin, siguro sa atin sa bagong tipan, panahon sa Christian era, panahon sa ating Panginoon Jesus, bilang kaanib ng kanyang simbahan, Galatia 3:27, so bilang mahudiyo ka man sa 2 Corinthians chapter 12:13-14, mahudiyo ka man kung anong lahi, basta mabinyagan kayo, may tatak na po kayo ng cross sa noo, di ba? At nakilala na po kayo sa ating Panginoon bilang isang topa. So, binasbasan, so ibig sabihin, kung katulad lang yun, brother, sa yung inordinahan si Aaron at si anak ni sandali lang yung sa Exodo, brother John doon na yun lang siguro, pero exegesis yun pero speaking of cross, yun ang tanda ng bilang katauhan ng Panginoong Diyos mula pa sa lumang tipan, yung sa Ezekiel 9:4, brother John doon. Okay, Brother Banggis? Okay na yan bro, naintindihan ko na.
Fernando Camacho, parang boxer yun eh. Seventh Day Adventist si Fernando Camacho, yung yung naghamon daw sa akin dati, nagtawag ng isang tutulay. Sabi nila, Jando, ikaw ba'y takot kay Fernando Camacho? Sabi ko naman, boy, di ako takot dyan. Ba't ko pa natatakutan? Nangangagat ba ng liig yan? Sabi naman ni nung middleman na, kung hindi ka takot kay Camacho, gumawa ka ng paksa. Yung paksa na sa tingin mo mananalo ka. Tapos tanggapin mo na makipagdebate ka kay Fernando Camacho. Yun sabi niya. Sabi ko naman, sigurado ka dyan, baka babagong isip mo niyan. Sabi niya, sige, sigurado ako. O sige, eto. Total, ang tagal no ng panahon na pinanggigiitan na merong official title ang Pope na Vicarius Filii. Yan ang tindigan niya. Patunayan niya na ang Pope ay may official title na Vicarius Filii. Aba, yung middleman, gumawa ng lang lahat ng paraan para hindi matuloy yun. Siya, wag na lang yan, brother. Medyo historical na, biblical dapat. Wag kang magreklamo dyan. Dahil sabi mo kasi ako mamili ng paksa. Hanggang ngayon, walang nangyari. Dahil hindi tinanggap Dapat doon sa Sabat, sa Sabat, sa pagkain, sa kautusan, doon dapat sana. Naku, very busy. Paulit-ulit na lang, nakakasawa na. Hanggang ngayon, hindi pa tinatanggap ni Camacho yon. Nangyari na ngayon. Iba na lang yung nakaharap niya. Si Father Darwin na. Di siya yung makakaharap ngayong March 31. Kaya, Brother Banggets, hindi ko masasagutin yung katanungan mo kung okay lang sana sa'yo. Asan ba napunta ang taong namatay? Maging multo ba siya? Okay, no? Ito ang sagot ng simbahang Katoliko, Yung katawan ng taong namatay, balik sa libingan. Yung kanyang kaluluwa, sa Diyos. Yan. Yan ang yan ang katuruan na. Yung multo sa nag-aaral ng about spiritual warfare na siyang lagi tinuturo dito sa punto por punto, mystical phenomenon, there's no such thing as ghost. Yun ang kanilang turo dito, no? So there's no such thing as ghost. Kaya yung multo, based sa katuruan ng mga exorcist, ito ay mga demonyo na nagpapanggap na kaluluwa ng isang yumao at nagpapakita sa tao, nagpaparamdam ng nanakot. Okay, yun po. Ayan ha. So, yan ang ating sagot doon kay Shane Plies.